Alright, once again, ito po muli ang Nerds TV 51, mga idol. Welcome back sa ating panibagong vlog. Unang-una ay binabati po natin ang magandang hapon ang ating mga kababayan mula Luzon, Visayas at Mindanao. At siyempre, hindi natin nakakalimutan batiin ang ating mga kababayang OFW. Yan, sa mga kaipanig ng mundo, sana po ay lagi po kayong ligtas. Pag-usapan lang po natin mga kabayan, ito pong the big one na sinasabi na maaaring mangyari po dito po sa ating bansa mga kabayan. Pero bago po tayo magpatuloy, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para ma-notify po kayo ni YouTube sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload. Dito lang po sa Nerds TV 51. Ito po mga kabayan. Panoorin po muna natin ng mixing video ito na tungkol nga po sa sinasabing the big one mga kabayan. Ito. Yung big one sa Metro Manila. Ang fault kasi akala nila bago lang to. Way back 1940s, 1960s, meron ng mga published papers na tinatawag, may fault sa Metro Manila. Ang dati nilang tawag dito ay yung Marikina fault or yung Marikina Valley fault. So, yung FIVOX after the 1990 earthquake, minapa itong West Valley fault. At pagdating nung 2012, 2011, we started remapping the fault. So, yung fault na to, nagsisimula siya doon sa may Angat Reservoir. Hindi mismo yung Angat Dam, pero yung just west of the isa siyang structure, hindi tinatamaan yung dam, pero nandun siya sa Angat Reservoir. So, mula doon, magsa-start yung West Valley Fault, dadaanan niya in different municipalities sa may Bulacan at Rizal, and then sa eastern side ng Metro Manila, ang dulo niyan ay nandyan sa may Calamba, Laguna. So, yung haba na yon ay mahigit kulang-kulang mga 100 kilometers. And this 100 kilometers, kung gagalaw siya ng isang beses, posibleng isang magnitude na lagpas sa 7, posibleng 7.2. Kaya sinabi natin, pag gumalaw yung West Valley Fault, it will generate a magnitude 7.2 Earth. Meron naman siyang katabi, o yung kapartner niya is yung East Valley Fault. Ang East Valley Fault naman ay around 10 kilometers. Yung 10 kilometers, magnitude 6.5. Yan nga po mga kabayan. Ngayon, ang tanong natin mga kabayan, ano nga ba itong the big one na pinapangambahan ng ating mga kababayan? Ang the big one po mga kabayan ay ang inaasahang magnitude 7.2 na lindol kapag gumalaw ang West Valley Fault. Ito yung 100 kilometers na fault na dumadaan sa Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, pati na rin sa Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Ayan po ang mga lugar na dadaanan ng fault mga kababayan. Gaya nga po ng napanood natin sa video, talagang binanggit dyan yung mga dadaanan ng mga lugar na yan. Talagang malaki po talagang magiging epekto nito mga kababayan. Ibig sabihin, itong mga kabayan ay hindi chismis. Totoo na mangyayari po ito dito sa ating bansa. Gaya nga po na nangyari dyan sa Colombia. Yung talang lindol dyan 7.2 mga kabayan. At kita nyo naman, talagang yung mga building nila, yung mga nila talagang nabagsakan. Ganyan po kalakas ang pwede ring tumama sa atin. Ito nga na sinasabing the big one. Alam nyo mga kabayan, kaya pwedeng mangyari yan kasi matagal nang hindi gumagalaw
Ayon sa pag-aaral, huling naitala ang major na galaw ng West Valley Fault noong 1658. Mahigit ng 368 na taon ang nakalipas. Ibig sabihin matagal na. O kaya nga, sabi ng mga eksperto, hinog na siya, sabi ng mga eksperto. Hinog na ang fault para sa malakas na lindol na aabot ng 7.2 magnitude. Ayan po, kasi ang recurrence interval o cycle nito mga kabayan ay kada 400 o 600 taon. O kaya nga nasa, kumbaga sa nasa pintuan na. Sabi nga na ito ay magaganap na. Sabi nga, kaya nga sabi po ng PBOX ay pwede anytime. Mula 2058, ayon sa PBOX kasi maaaring mangyari ang The Big One anumang oras mula ngayon hanggang taong 2058. Hindi nila kayang hulaan ang eksaktong araw. Kasi nga mga kabayan, wala pang nadidiscovering, ibig sabihin, aparato para ma-detect para mahula nila ang eksaktong araw na magaganap. Pero nasa na tayo, nasa critical period na tayo. O ayon sa pag-aaral ng PBOX mga kabayan. Ngayon, kapag nangyari ito, ano ang magiging epekto naman ito mga kabayan kapag nangyari itong sinasabing The Big One na yan? O ito po ang pwedeng mga epekto na mangyari mga kabayan. Ayon sa pag-aaral po kasi ng PBOX at JICA, buong Metro Manila makakaranas ng intensity 8 na devastating. At tinatayang 168 na gusali ang pwedeng gumuho sa Metro Manila at karatig lalawigan. Ganyan po karami ang mga gusaling pwedeng masira. Ano pa? Posibleng umabot din sa 33,000 ang maaaring mamatay. At mahigit sa aabot daw sa 100,000 ang maaaring masugatan. Yan po ang magiging pwedeng epekto na mangyayari mga kabayan. Ano pa? Mawawalan tayo ng kuryente, tubig, komunikasyon, at may banta ng sunog. Ayan. O sabi pa ni PBOX Director Bacolcol, pwede rin itong matrigger ang pagputok ng Taal Volcano. O di ba? Magkakanda doble-doble na. May mga lindol na, puputok pa, pwede pang matrigger ang Taal Volcano para muli itong sumabog din. Ayan po mga kabayan. Yung iba naman, kahit dito sa Central Luzon mga kabayan, ito ay mararamdaman pa rin dahil sa lakas nga ng mga pagyanig. Dahil sa laki ng lindol, hindi natin pwedeng kalimutan na may iba pa tayong active na faults dito sa Luzon. Ayan sabi po ng PBOX mga kabayan. Mga kabayan, ito po ay pinalabas ng PBOX itong balitang ito at kaya din po natin sinasabi ito, binablog, ay sabi nga hindi para manakot, para hindi takutin ang mamamayan, kundi para para makapaghanda po tayo. Yan po ang sinasabi ng PBOX mga kabayan. Kaya nga ang palaala nila, laging seryosohin ang earthquake drill. O, i-check kung nasa ibabaw ka ng fault line, may Valley Fault System Atlas ang PBOX. Maghanda ng gubag, first aid, tubig, pagkain, flashlight. I-secure ang mabibigat na gamit sa bahay. O yan po ang kanilang mga paalaala, mga kabayan. Ibig sabihin talagang itong sinasabing The Big One ay totoong mangyayari po dito po sa Pilipinas. Pero
sabi nga ng PBOX, hindi yan nilalabas na balita para takutin ang mamamayan. Nilabas yan para po tayo po ay makapaghanda. Lalo-lalo na po ang mga lugar na tatamaan po o dadaanan po ng mga fault nito, mga kababayan. Gaya nga po ng sinabi, ay ang mga dadaanan ng port nito ay ang Quezon City, Marikina, Pasig, Makati, Taguig, Muntinlupa, pati na rin ang Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna. Ayan yung mga lugar na yan, mga kabayan. Kaya dapat yung mga nandyan, sabi nga, mapaghanda natin yan. O muli po, ito po ang Nars TV 51. Kung nagustuhan po ninyo ang ating pong topic, ay huwag niyo pong kalimutan i-like, i-share, para mas marami po ang makaalam sa ating mga kababayan. Hanggang sa muli. Mundo'y nagliwanag ng magkilala.